So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa man na naman nga pala to at ito mga kahombre ko. Today, sasagot ho ulit, ang ating dalawang kaibigang estudyante. Mga kahombre ko, wag ho natin tong kakalimutan ha. Kasi si Norman, gusgusin ho, ay parang nakaalis na o parang nakalabas na sa issue na ito. Aba, hindi ho tayo makakapayag. Kasi wag niyong kakalimutan mga kahombre ko na meron ho siyang naargabyadong dalawang estudyante, mga kahombre ko, na napaasa niya, huwag niyong kakalimutan, sinabi niya sa online na bayad niya na daw full ang scholarship ng dalawang ito. At napakarami pa hong kabalbalan. Alam niyo na, usual. Hindi lang tuition, kundi full scholarship sila ng Team Caliber. Pero, nitong mga nakaraan, mga kahombre ko, akala ata ni Norman gusgusin, kaya niyang sindak-sindakin ang mga batang ito. Ginawa niya rin ito, mga kahombre ko, doon sa dating asawa ni Casper, no? Ginawa niya yan. Sinindak niya rin. Same exact thing sa ginawa ni Norman dito sa mga to. Ladies, magandang araw sa inyong dalawa. Good to have you back kasi kailangan niyong sagutin ang mga kabalbalan niya. Totoo ba yung mga pinakita niya ng mga screenshot online na kumakalat ngayon? Though there's a part of it na totoo, pero sa kwento niya, madaming additional. Yun, Okay. yun yung kung ba't kayo naguguluhan, madaming additional sa kwento niya. You can tell us everything. About that, nung kaka-release nung interview namin kay Kuya MG, nag-message siya. Actually, nag-call siya. Tapos, hindi ko sinasagot. And then after that, nag-message siya. Yun, yung tinatakot niya kami na bakit daw kami kumampi kay Kuya MG, ba't daw namin siya nilaglag. Then sabi ko, actually, I'm being nice to him pa nga kasi nire-respect ko pa rin siya, ina-address ko pa rin yung po and boss sa kanya. It's good naman kasi at least, di ba, na-respect ko pa rin siya kahit papaano kasi I am thinking, nilalawakan ko talaga yung pag-iisip ko sa kanya kasi nga, giving him a chance na baka magbago siya, maging mabait siya or whatsoever. Then nagulat ako, bigla niya kaming tinatakot, sabi niya ganyan, nasa Isabela lang tayo, ganyan niya. Sige, nagiging mabait pa rin ako sa reply ko, po pa rin yung sinasabi ko sa kanya. And then, inuutusan niya akong i-block daw namin dapat si Kuya MG. Last na daw yon. Then, ang pinapalabas niya sa live niya kinabukasan na parang kakampi namin siya. Which is, no, it's a big no. Then, after nun, blinak ko na siya. Blinak ko na siya sa number. But then, I think there's 4 accounts na message request sa akin, sinasabi na sisiraan daw kami ngayon. After that, nakita ko sa, may mga nagme-message sa akin, nakita ko sinasend nila yung screenshot na meron sa mga page nagpo-post anonymous na pinapalabas ngayon na masamang babae na naman daw ulit kami. Makikita dun sa screenshot na sinend nila yung mga, what do we call that, page or GC? Something? No. Group Yung- page. Oo, kuya, yung parang sila yung mag-approve Oo, something. group page tawag doon. Admins of that group. Oo. That one. Tapos may isa pa na hindi tumitigil. Actually, ang reply ko sa kanya, I'm killing him or her with kindness. Kasi Oo, tama. Tama tapos, naman. sinasabi niyang ganun, hindi pa daw siya tapos. Madami pa daw siyang gagawin. Ipapakalat niya daw sa buong Cagayan Valley. Ganun yung sinasabi niya ngayon. Pero, dun sa page, na-post yung conversation. Yung conversation na yun, it's either sa akin or sa kanya lang manggagaling. Then, anong pinapalabas nun? Tama. Kumbaga, pinapalabas niya kasi na okay kayo sa kanya, maybe, di ba? Parang ganon na wala namang masama sa sinabi nyo and actually, walang problema doon. Correction lang din po, kuya. Yung sorry po talaga, at saka yung sinabi ko sa kanyang natatakot po kasi ako, hindi po iyon na natatakot ako sa'yo, Kuya MG. Sabi niya kasi dun sa live niya, nag-reply kasi ako ng sorry po, natatakot po kasi ako. Then what he says to his live na
natatakot daw ako sa'yo. So magkakagrupo talaga yan at si Makagago yung leader niyan eh. Oo. Ipinost ni Pudgenius yung mukha ng dalawang bata, nagka-anxiety, tapos hindi raw siya titigil hanggat hindi na-i-interview ni Makagago. Kaya naman yung dalawang bata, nagpa-interview kay Makagago. Ipapakita ko mamaya, ipopost ko, panoorin niyo yung conversation. Nakalagay doon, tinakot. Natakot sila. Which is not. Ang kinakatakutan ko doon, Yung call niya. yung call niya. That's why I'm not answering his call. Yun yung answer ko doon. Also, kuya, sa live niya, pinapalabas niya na parang pineperahan lang namin kayo, kaya kami dumikit sa inyo, kuya. Ang matindi rito, boss, binayaran po kami, tig 15,000. What? Kinangina mo, mga gago. Magbabayad ka pa talaga para manira sa akin? Sa tingin mo, kung hindi ka nagbayad ng 15,000, ma-interview mo kaya yon? 15,000 daw bawat isa sa kanila. Kay Jana at saka kay Jaja. Oh? Ang nangyari, umamin lang sa akin yung dalawang bata na natakot sila at tinanggap na nila yung bayad na 15,000 bawat isa sa kanila. Taina mo, makagago. Totoo ba yun na pineperahan nyo lang ako? Hindi po. Why would we do that? Alam mo, kuya, yung pagtulong mo sa amin na malinis pa lang yung name namin, that's enough eh. Actually, hindi na nga namin kailangan ng any bayad. Kasi yun lang naman, yung saving our reputation, yung mahalaga sa amin. Kaya, please lang, wag kung ano-anong pinapalabas nyo. Oo. Eto pa, no? Meron pa siyang nasabi si Norman, no? Kasi may nasabi si Walborga na 15,000 each yung binigay ko sa inyo, di ba? Sabi mo, Walborga, di ba? Now, sabi mo na para sa pang-tuition nyo yon, tama? Paano ko babayaran? Babayaran ko yun kapag lumaon. Pagbaba nga nila, isang ikot lang, binigyan ko sila ng tig 5,000 plus extra 5,000 para sa kanila. 15 million binigay ko sa kanila. Nag-video lang sila. Magkano ibinigay niya sa'yo, if you may? 5,000 each po. So, 5,000 each, Norman. Kita mo, napakasinungaling mong talaga. Ang sinabi niya kasi, na binigay niya daw sa inyo, ay 5,000 plus 5,000, sabihin na lang natin, nagkamali lang siguro, plus 5,000, para daw yung 5,000 raw, yun na daw yung panggastos nyo at yung sinweldo nyo, yun na daw yung ikikip nyo. Ayun ang sabi niya. Sabi ko, sige, the following, ito muna yung ang budget nyo, tig 5,000. And the following, wala silang ginawa, sumama sa biyahe, nag-video lang. Naging videographer ko. Maayos naman yung trabaho. So, biruin mo yung isang biyahe na yun, ang binigay ko sa kanila, 15,000 total, tig 5,000 sila. And then yung extra 5,000 is pamasahe and allowances nilang dalawa. Para yung tig 5,000 nila, masave na nila. Actually, may binigay siyang pera nung bumabiyahe kami. Tapos, siya din yung nag-uutos kung anong bibilihin namin and whatsoever. Baka yun yung ibig niyang sabihin. Sinali niya na lang po yung mga ginastos niya sa amin throughout the road trip. Ano bang ginastos niya sa inyo? Naalala mo yung damit na pagbibihisan natin sa Vinta? Since sinabi niya lang po kasi na 1 day lang kami, Yung nadala naming damit pang is 1 enough day. for 1 day. Okay. So, Eh, he di gave yun. us pang shopping namin. But Okay. it's okay po. 2,000, magkano binigay niya pang shopping nyo daw para sa damit nyo? 2,000 po. Tapos yung ibang mga barya-barya na nabigay, yung for food, ganun po. Siyempre, normal lang yon, Norman, di ba? Sabi mo, isang araw lang, tas ngayon, ganyan. Pero, grabe yon, Norman, ha? Pang shopping, ang ibinigay mo, 2,000, 1,000 each. Anong damit kaya mabibili nitong mga to? Wow! May nabibili pa ba sa halagang 2,000? Nang tig-isa kayo ng damit? Baka nga panty, hindi pa aabot or kaya naman. Ano ba yan, Norman? Sabi niya sorry natatawa ako. Maybe sa ibang tao, malaki na yon, di ba? Sa normal na tao. Kaso lang kasi trilyonaryo daw siya di ba? Like, napakarami daw niyang pera. Pero, para bigyan mo yung mga bata ng 2,000,
para sa sinabi mo na isang araw lang naman sila mag-i-stay, tas ngayon, ganyan, parang mali yun. Meron pa yan, no, na, so completely tinatanggal niya ang aligasyon na yan. Hindi totoo yan, tama? Yan sinabi niya na yan. So makinig kayo, mga kahombre ko. Tingnan natin, ha. Ito yung totoo, no? Ito ho ang tunay na sinabi, mga kahombre ko, ha. Ipanalangin mong wala akong marinig na masamang sinabi mo sa interview. Dahil pag meron, hindi mo alam ang magiging consequences noon. Mas malupit kaysa kay makagago at di kayo kayang iligtas niyan. So, sabi niya, hindi daw ho ito pananakot, mga kahombre ko. Kahit ako, biglang may nag-message sa akin yung dati kong boss ng ganito. Medyo kakabahan ako dito. Tama? Oh, ngayon, inulit niya ulit. Ipanalangin mo na wala akong marinig na masama kasi nasa Isabela tayo. Kay makagago ka pa, pumanig. Nasa meeting ako, ipaliwanag mo sa akin. Ano, para ilaglag ako? Pwede kang magsalita sa channel ko, bakit sa kalaban ko pa? Sagutin mo, ipaliwanag mo sa akin. Kasi pag hindi ko naintindihan, mga supporter ko naman ang kakalampag sa inyo. Diba? Anong reaction mo dyan nung gabing yon, nung sinabi niya yan? Actually po, while kinakabahan ako, nung siningit niya yung about sa supporters niya, natawa ako. Bakit? Sige ka, kwento mo sa amin. Kasi kayo yung mas naging malapit sa kanya eh. Bakit? Kasi yun nga po, yung pinipilit niya na Meron talaga. yung sa supporters niya, galit na daw sa amin. Parang try niya lang daw po na wag silang magalit, gano'n. Yung mga supporters niya. If meron pa po siyang supporters. Meron nagtsatsagang mag-post ng paninira sa atin sa iba't ibang page. Actually po, parang sila-sila lang din yan eh. Hindi, di ba galing din sa inyo na pinaggagawa kayo ng troll, di ba? Parang ganon, di ba? Ulitin mo nga, ano yung sinabi nyo? Na pinag-order mo kami sa pinapromote mong phone. Then, yung tagit 2,900 na phone isa. And after that, bibilihan mo kami ng at least tagpa 5 each phone na SIM para makagawa ng 5 accounts per phone. Para sa troll niya. So marami na yon ha. 5, 10, 15, 20, 25 na 25 na agad na supporters yon, di ba? And then, susweldohan daw ng 10K each per member na gagawa ng at least 5 trolls. Wow! Ang yaman ni Norman! Anyway, pag si makagago, todo interview, pag ako call, explanation, hindi mo magawa. Nagagalit sa'yo lahat ng supporter ko. Pero pinipigilan ko. Yan ha, pinipigilan niya daw. Napakabait niya. Ngayon ko lang nalaman mga pinaggagawa nyo. Hindi ko pa napapanood. Sagutin mo ng maayos. Tatawag ako. Sagutin mo, ako lang ang pwedeng makatulong sa inyo, hindi ang kaaway ko. Paano kung ako ang magalit sa tingin mo? Masesave mo? Sagutin mo, tawag ko. Otherwise, magagalit ako. Nakakatatot! Di ba? I mean, sabi niya, hindi daw siya nananakot, no? Parang ang siste niya dun sa video niya na yon, parang sabi niya, hindi daw siya nananakot sa inyo. Hindi pa ba pananakot ito, mga kahombre ko? Di ba? Pananakot to. Dun pa lang sa, tandaan mo, nasa Isabela tayo. So, anong gagawin mo? Nasa Isabela kayo, then what are you gonna do? Imagine po, yung age difference po namin, dalawa, sa kanya. Norman naman, parang mga apo mo na kami, para takutin mo kami ng ganyan. Oh. Alam nyo, girls, sa totoo lang, sobrang bilib ako sa inyo. Alam nyo, mga kahombre ko, or para sa mga nanunood dito, or para sa mga small vloggers, para sa mga OFWs, no, na nabudol di umano ng tao na ito, sana maging perfect example itong dalawang babae na batang ito. Look at them, how strong actually they are. Grabe tong mga pananakot na to ni Norman, pero look at them, wala silang pakialam. They just ride with it. Ganun dapat. Alam nyo, nagkakaroon tuloy ako ng pag-asa sa mga kababayan ko na mga Pilipino, no? Dahil sa inyo. Totoo to, totoo talaga. Kasi nakikita ko na hindi naman pala lahat, no? Mga duwag. Oh, look at these two. Wala silang pakialam.
Diba? Kasi sinasabi nyo lang yung totoo, diba? Yun lang naman yun eh. Ayan ang matinding kalaban ng sinungaling. Girls. Ang taong nagsasabi ng katotohanan. Wala kang chance dyan. You will never win against the truth. Tandaan mo yan. Madalas yan sa akin sabihin ng aking mentor sa social media na si Boss Caillou. Kapag totoo, game over. Wala na yon. Kahit saan kayo magpunta. Sa umpisa, matatalo ka, pero sa huli, mananalo ka pa rin. Tandaan niyo yan, ha? Good lesson yan sa inyo. Inulit niya ulit. Mga kahombre ko, kahit pala sa message, paulit-ulit siya, no? Paulit-ulit siya. Sa personal ba, ganun din siya? Paulit-ulit? Opo. Grabe. Tapos tuwing ulit niya nagiging Ultra Mega Pro Max yung kwento niya. So, sa kada ulit niya, pa-evolve ng pa-evolve, ganon. Oh. Pray na lang na wala akong marinig na masama. Pag meron, alam mo na, mas malala pag ako nagsalita. I try to protect you, pero bakit nilaglag niyo ako? Natakot kayo sa Bombay, sa akin di kayo natakot. Grabe naman, napakaisip bata mo. No, pati dito, dadalhin mo yan. Totoo. Anyway. Di ba? Bombay. Eto pa, meron pa. Paano pag ginawa ko sa inyong ginagawa nila? Ano sa palagay nyo? Scholarship? Bakit? Di ba di na kayo nagparamdam? Anong scholarship pa? Pinagtatawanan nyo pa ako. Ay, gagi, na-open pala siya dito. Sa pinagtatawanan nyo siya. Actually, nagtitinginan lang po kami, tapos tumatawa po kami sa mga pinagsasabi niyo. Isipin mo yun, Norman. Mga bata, pinagtatawanan ka lang. Di ba? Why? Why do this, di ba? Natakot kayo sa Bombay na amoy sibuyas, pero sa akin, hindi nyo ako nirespeto. Binigyan ko naman kayo ng tig 5K sa isang biyahe niyan. Oh, ano masasagot nyo doon? Binigyan pala kayo ng tig 5K sa isang biyahe lang. Nakailang biyahe ba kayo? Nakailang biyahe tayo. Anong biyahe lang? Nakailang biyahe kayo? Tingin sa'yo parang hindi mo danas yung... Parang wala ka nung mga panahon na yon. Ikaw na lang. Nakailang biyahe ba kayo? Kasi 5K daw kada isang biyahe, ha? 3 days. From 2. Pang 3 nga yung pinilit natin siyang umuwi. 3 days. Kaso ang sabi niya, biyahe. Biyahe, iba ang biyahe sa araw. Di ba, sa isang araw, sabi mo, pailipat-lipat kayo ng lokasyon, di ba? Totoo po. Ilang biyahe nga? Count mo, para masingil natin si Norman. From Saten to Tuguegarao. From Tuguegarao to Ilocos. From Ilocos to... La Union. No. From Ilocos to Ilocos Ilocos Norte to Ilocos Sur. La Union. To La Union. And nagplan ka pa ng Baguio and Benguet, pero hindi natuloy. So, 5 lang. Yung isa, pauwi na ng Isabela. So, Yun po. 6. True po. So 5, 10, 15, 20, 25, 30. So, sabi mo, 5,000 kada biyahe. So, in short, may utang ka pa sa mga batang ito ng 25,000 each, Norman. 50,000 ang utang mo. Aba, nakakapagtaka. Naalala niyo yun, mga kahombre ko? Kahit doon sa bata na kinuha niya na kriminal noon para magkunwaring si OG Sacred, magkano yung ipinangako niya? 50,000. Upo yung inoperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat ng sinulat nila about po kay Sir MG. Pagka daw po tapos namin, ibibigay daw po yung 50,000. Nung natapos na po kami, ang binigay lang po sa akin is 2,000. May utang ka doon sa batang yon na 48K, kasi 2K lang binigay mo. Ngayon naman, sa mga batang ito, may utang ka na 50,000. Baka may imaginary money po siya na inabot sa amin. Grabe, napakasinungaling mo, Norman. Iba talaga yan. Grabe. Anyway, hindi naman na ito magbabago eh. Nag-video at kumain lang naman pala kayo. Yun ang sabi niya, Titignan ko kung maaawat ko mga supporter ko. Magkano binayad sa inyo? Yung totoo, Jaja. Maging totoo lang kayo sa akin ni Jana at wala ka maririnig sa akin at sa mga supporter ko. Magkano binayad sa inyo ni Makagago? Alam mo kung bakit ngayon sinasabi kung magkano ibinayad ko sa inyo.
hindi para tapatan, kundi para sabihin o ipalabas sa mga tao na binabayaran o binayaran ko ang inyong mensahe. Yun lang yun. Masama kasi siyang klase ng tao, alam niyo yun. Yun yung iniisip niya na way para maging masama ako. Totoo. Hindi niya na naiisip na hindi naman lahat ng tao tulad niya masama. Meron ding mga tao, Norman, na gustong tumulong para malinis naman at magkaboses naman ang mga tao na winawalang yamo sa social media. Mga kahombre ko, naranasan ko maging OFW at naging sobrang hirap ng sitwasyon ko. Trabaho, walang katapusang trabaho, at syempre, sakripisyo. Alam niyo yun, yung hard-earned money nyo, wag nyo nang ibibigay pa sa mga pinagpapadalahan nyo ng pera. Kasi sa panahon ngayon, yung mga pinagpapadalahan yung ibang mga application or physical ng pera, napakalalaki ng transaction fees. Kaya dito ka na lang sa TapTap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. Totoo po. Ganun lang yon. Dati kasi, mga kahombre ko, sa inyo, girls, nung panahon niya, yan si Norman, walang pumapalag dyan. O meron mang pumapalag, mga small vloggers, walang boses. So kapag siniraan niya na siniraan, matatapos na yung argumento. Wawa sa akin yung small vlogger ng kanyang mga trolls. Siya talaga yung may trolls, not me. Ang aking mga followers ay totoo. Siya talaga yung totoong may trolls. Uutusan niya, tas comments, di ba? Sa ganung paraan, doon nasisira yung mga small vloggers. Iyan ang gawain niya. Na ipinupush niya na ako daw yon, pero siya yon. Do you understand? Ayan yung laro ng isang deceiver na tao. It's a very, very dangerous thing. To deceive people. In short, to make them believe things na hindi totoo. Okay lang sana, mga kahombre ko, na if ganyan. Well, hindi siya okay, pero mas okay sana kung ganyan lang. Unfortunately, umaabot din siya sa panloloko, pandarambong, at lalong-lalo na pagkuha ng pera ng mga vulnerable. Yes. Yon ang pinasok nyo na mundo kay Norman. Sobrang muntika na kayo, girls. And actually, yung mga bash sa inyo ng followers ko o ng mga tao na nakapanood sa inyo, you should be grateful and thankful to that. Kasi otherwise, hindi nyo yan malalaman at lalong-lalo na hindi kayo mag-i-speak up for the truth. Yes. Kasi wala na, siguro naglaho na lang kayo, that's it. Finished. Opo. Kaso dahil na-call out kayo, na pagko-call out kayo, you needed to para makuha ulit yung buhay nyo. Yes. It's very important. Okay, let's move forward, girls. Sabi ni Norman dito, ang title ko daw ay nilaglag. May banat naman to baka gago sa kanyang post. Ang title is, inilaglag daw ako nung dalawang scholar. 10 beses ko pinanood yung video. Wala namang nakalagay na na nilaglag ako, makagago. Pinipilit mo silang magsalita ng against me, wala naman silang masabi na against me. Ngunit sa mensahe niya sa mga babae na to, bakit daw siya nilaglag? pero hindi ba, girls, no? Estudyante kayo, hindi ba kayo nadumihan sa salita niyang nilaglag?
So parang literal na ano siya, na alam niya na may mga mali siyang nagawa sa inyo. Kasi ang sinabi niya, ba't niyo ako nilaglag? Kasi kung maayos naman ang pakikisama mo sa tao, definitely hindi nilaglag ang iyong sasabihin or Hindi, salita. that's not the term for you to use. Di ba? So ibig sabihin, alam niya na may mga lapses siya sa inyo. Tama? Yes. Oh, okay, let's move forward. Actually, I think this is a message for him. Sinasabi niya na amoy sibuyas daw si Kuya MG. Ikaw nga throughout the biyahe, katabi mo pa yung CR dun sa room mo sa Bintar, hindi ka nga naligo. Excuse you? Oh my God. So totoo pala talaga, dito naliligo. And the skin is giving dry skin. Ano to? Wala kang lotion, Norman? Ay, di siya naliligo, no? So yun yung pinapalabas nyo kasi kayo yung totoong nakasama niya eh. May baon siya sa sasakyan, kuya. Pero ewan ko, hindi niya ata ginamit at that time. Grabe, putragis. So talagang hugas lang siya ng muka, tas yun na yun. Oo, then I do remember nung nagstay kami nga sa Vintar. Di ba yung may-ari nung house, ma'am niya si Ma'am Odette. Oo. Sabi niya, nanay niya, pero yung pala, fan niya lang talaga yon, tama? Sabi niya po, kapatid niya. Kapatid, Si oo. Pero fan niya lang yon, tama? Die hard fan niya yon. Oo. Yung anak po ni Ma'am Odette, nafe-feel bad ako for her. Kasi kung inuutos-utusan lang siya na para bang sinasahuran niya, ganun. Ganun yung pagtrato niya. Knowing po na anak pa siya ni Ma'am Odette. Then ganun niya sila itrato doon. Yung Odette, yun yung may-ari nung bahay doon sa malapit sa sementeryo na pineflex niya, tama? Yes po. Ah. Yun, imagine po, siya na yung pinastay, pinakain, and all Pinatulog. inasikaso. Tapos ganun niya tratuhin yung anak nang nagpapatuloy sa kanya dun sa bahay. Napaka-off po talaga nun. Wow. Kaya pala siguro nakaisang araw lang kayo doon kasi mukhang ang bilis masyado, di ba? Tama? Hindi po, balak niya po kasi talagang ikutin ang Pilipinas. Mag-Philippine loop siya talaga, no? Actually, I do remember nung sinabi niyang, di ba nasiraan kami ng gulong dun sa... Nandun ka nun. Nandun pala kayo na nasiraan siya ng gulong. Oh, Oh my God. Kasi malakas yan eh. Trending yan nun kay Fuji News. Nasatugan kami ng gulong sa Burgos. Lap trip. kung makikita niya, wala kaming picture na bumaba kami doon. Kasi talaga namin, like, bahala kang gumawa ng paraan dyan. Naalala ko yung car na yon. Sabi niya, binibida niya last week na, next week, bibili ako ng bago, pero same model, ganun-ganun siya. Gagawin niya camper van. Bibili ako ng bago, ganito, ganyan. Pero same model, ganun-ganun siya. Tapos, Dayan, ate Dayan, di ba? Dayan, kayat mo ba nga kanyang latan atoy lugan, which means, Dayan, gusto mo bang sa'yo na lang itong sasakyan ko? Sinong Ganun. Dayan yon? Sinong Dayan? Yung anak ko ni Ma'am Odette. Okay. Umuo na lang daw po siya sa sinabi ni Mangusin kasi alam naman nila. Sinakyan na lang, tama? Ay, eto pa po. Pinaka nakakahiyang nangyari siguro sa buhay niya. Okay. Wala siyang pakiya, di ba? Wala nga pala siyang hiya. Magpapagas po kami. Pinapatanong niya sa driver, tanungin daw sa gasoline lady if Kilala siya. kilala siya. Ngayon, silip si ating gasoline girl sa window. Pagkasilip niya ganyan, ay hindi po. Sabi niya. Tapos sabi ni Norman, etong sasakyan kasi na to, pang mayaman eh. Hindi mo ba ako kilala? Vlogger ako. Sikat ako. Sabi niya. Tapos tumingin ulit si ate, baka sakaling makilala niya kung sinong yung vlogger na yan. Pagtingin niya, hindi po talaga sir. Tawa-tawa na lang kami dun sa nangyari. Grabe na. Ano naging reaction niya nun? Actually, hindi ko po alam by that time kung
wala lang ba sa kanya or Wala lang. inside affected siya kasi nanahimik siya after that eh. Napahiya sa inyo, napahiya. Grabe. Kilala nga daw siya sa Ilocos, pero hindi siya kilala nung gasoline lady. Hindi. Magtataka pa ba naman kayo? Diyos nga daw, Panginoon nga daw siya sa Isabela. O, kayo naman, di ba? Panginoon ako dun. Oo. Yun pa, anything else? I-clear lang po namin na hindi po kami graduating students. Graduating na sila sa koleyo. Oh. Nung sinabi mong minor, ang sabi, ulul ka daw. Oh, ayan oh. Oh, ayan. Harap ka daw. Oh. Na sinasabi niya na graduating students daw po kami. Hindi po kami graduating students. And also dun sa mga sinasabi niya through chat na kung ikwento niya with tone pa ha, na akala mo nakausap niya talaga ako ng phone call or personal at gayang-gaya pa niya, tinatakot po kasi nila kami. Oh, tapos, nung tinatawagan ko, Sir, may anxiety po kami. Binobombard po yung pagmumukha namin. Ni po genius. Sabi ko, huwag niyong patulan yan. Sige lang, i-block niyo lang. Sir, di na ho kami makapasok kasi ho, bombardment na po eh. Lumalabas po, parang masama kami. Hindi kayo nakausap. Wala pong ganun. Ang sinasabi kong natatakot ako is natatakot ako sa mga sasabihin niya sa akin. That's why I'm not answering his call. And also, ngayong naka-block na po kasi siya sa akin, baka hindi niya alam kung paano ko i-kontakin. Mga fake accounts ang nagbe-message sa amin na sisiraan nga daw po kami, which is nasimulan na nga nilang gawin. And though I am afraid of what's coming next, but please guys, bear with us and I am grateful that hindi nyo kami iniiwan at hindi nyo kami pinapabayaan kasi na-stalk ko yung ibang page and nandun po yung mga kahambre mo, kuya, na Oo. dinedefend po talaga nila kami. Tapos, kagabi, parang nag-warn ulit yung fake account na hindi pa daw po siya tapos, sisirain niya daw po kami sa buong Cagayan Valley. And hindi ko po alam kung ano yung next na ilalabas nila about us. Pero, it's on you na po. May nagsasabi pa doon sorry na mga pakawala daw kayong mga babae. Yun ang sabi nung fake account. Alam naman natin, mga kahombre, kung kaninong utak galing yan, ha? Tandaan nyo, pati nga asawa ko, di ba? Sana sabi, yan, ganito, ganyan. Wag na kayong magtaka, girls. Ganyan talaga yan. Tapos, yung nilagay nilang photo ko dun, kuya, is yung set card ko ng isang modeling. Ang sinabi niya sa caption na parang eto siya nung nagsasayaw siya. Which is, kung i-stalk mo yung account ko and sa IG meron din yon. Set card po yun ng isang modeling agency. Ikaw, Andrea, ano naman na-feel mo sa part na yan, na sinisiraan kayo ng ganyan? May kaba na onte, pero hindi yung natatakot. Kaba na Very lang. good. Yan ang gusto ko na mangyari, mga kahombre ko. Always stand for the truth. Kahit nakakatakot, nakakaba, tanggalin nyo yan. Ganun talaga. Alam nyo, girls, yan yung maganda. Kasi pag hindi na nakakakaba or hindi na nakakatakot, ibig sabihin nun, medyo parang wala nang kwenta yung buhay mo. Maganda may konting thrill. Di ba? May konting, uy, baka kung ano mangyari sa akin. Di ba? Pero wala. God is good, man. Lalo na sa mga taong nagsasabi ng totoo. Okay? Yung mga ganyang klase ng tao, hindi mananaig sa mundo yan. Wala yan, ako. And also, kuya, now na parang nabibigyan kami ng chance na magamit yung voice namin and to have a platform, is yung platform din talaga kung mabibigyan man kung sakali, yun yung awareness talaga sa'yo. Kung hindi man para sa'yo lang na manghuhoy or whatsoever, sa mga katulad mo, ganun. Tama. Bata, ba't nung si Senator Manny hindi mo pinatulan? Tapos kami ngayong nagsasalita kami lang yung dinidikdik mo. Oo. Tama naman. Tama. Ganyan siya. Ganyan siya kasi sa mga vulnerable at mabababang tao, takot na tao, doon niya nilalabas kahayupan niya. Kasi alam niya na hindi siya uubra. Kaya nga siya nasa Isabela eh.
Kasi nandyan ang mas maraming vulnerable na mga tao kaysa dito sa Maynila o dito sa Laguna. Siyempre kasi probinsyang-probinsya yun. Di ba nakausap Yes. ko nga yung nanay mo, Walborga, di ba? Imaginein mo, ang tingin niya kay Mangusin, di ba? Iba. Hindi niya alam lahat ng to. Di ba? Tsaka Oh. sa mga bago niyang videos, kuya, ang target niya talaga students, ano? Yes, estudyante. Nakakatakot, 'di ba, sa isang banda. Kaya sana naman talagang mamulat, no, ang mga mata nyo kasi this is actually real and nakakatakot. Hanggang awareness lang tayo, obviously, kasi syempre itong mga batang ito, alangan naman na magkaso itong mga ito. Syempre busy din itong mga to sa buhay nila. So they will let this slide. Pero guys, mag-ingat ho kayo kasi nakakatakot talaga tong bagay na to. So yon mga kahombre ko, hanggang dito na lang. Ngunit, may huling mensahe ang ating mga kaibigan na si Walborga at si Andrea kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Everyone, lalo na sa mga students or kahit hindi students, huwag kayong masayaw sa mga pangako niyang pera dahil lang sa kagustuhan niyong matulungan yung sarili niyo or yung mga pamilya niyo. Kasi sisirain at sisirain kayo niyan. Na-experience na namin yung legendary kamalasan. That should be a lesson. Hindi lang para sa amin, but yun nga, gaya ng sabi ko, para sa inyo din, na wag nyo nang gayahin kung ano yung nagawa namin. And also, for you, FLM, Norman Mangusin, Kulaong, or whatsoever, I'm trying na palawakin yung utak ko para maintindihan ka. Pero hindi na kaya ng utak ko na maintindihan ka. Hindi na kaya ng utak ko na i-gaslight yung sarili ko na baka malungkot lang siya, baka need niya lang ng someone to talk to or whatsoever. Hindi na kaya. Kasi kami mga bata, tina-target mo, sinisiraan mo ngayon. At para saan pa? Para saan pa? Hindi ka pa ba masaya sa buhay mo at kailangan mo pang makasira pa ng ibang buhay? Nagpapakalat ka ng fake news? Pinagmumura mo sila Food Genius na pinost kami? Ngayon, ikaw ang nag-uutos para siraan kami. Mas malala pa nga yung inuutos mo. Baka next, malaman-laman na lang namin may scandal or whatsoever na kaming pinagtutuunan mo pa talaga ng pansin. Exactly. Kumbaga, ibig niyan sabihin, mga kahombre ko, baka mamaya magsabi na, oy, may skandal to mga to, pero wala namang mapakita ang pruweba. Ganyan siya eh. Maglalabas siya ng kung ano-ano, oksigento, pero wala naman. Wala naman siya mapakita. Diba? Ganito si ganito, wala namang proof. Para lang din malaman mo ha, at saka sa mga pumapayag na tarantaduhin kami sa bawat page, magkaiba ang modeling sa pakawala. Obviously. Everybody knows this. Siya lang naman ang walang alam dyan eh. Or napakakitid ng utak niya na makakita lang ng isang babaeng nakatupis at nagmo-model, parang manyakis na para sa kanya. Well, siguro dati, panahon niya kasi 50 anyos na yan eh. Ganun siguro. Syempre, iba na henerasyon ngayon. Ganyan talaga. Totoong may modeling ho talaga. Alam niyo yan. Normal lang yun. Hindi ka ba nahihiya, Norman, na sinabi mong kaibigan mo yung tatay ko? Yung isa po doon, anak ng pulis, at kaibigan natin yung tatay. Yung isang bata ho ron ay anak ng pulis. Apo. At kaibigan ko ang tatay. Hindi ka nga namin kilala. Hindi mo pa nga sila nakakausap ng personal. Paano mo nasabing kaibigan mo yung tatay ko? Dinadefend niya nung after nung interview natin na parang nire-respect daw natin siya kasi kilala niya yung parents natin. Wala nga silang masabi dahil solid supporter ko yung mga magulang noon. Langya ka. Boss, mataas po respeto namin sa iyo. Sabi ko alang-alang sa mga magulang nyo na supporter ko. Ano sasabihin nila? Nung araw ko lang na yun sila nakasama. Yung mga magulang, supporter ko. And yung sinabi mo na hindi na kami kakantihin ng mga supporters mo dahil nga kaibigan mo yung tatay ko and supporters ng ma'am ni Walborga, ikaw? Stop spreading lies. Yun na lang. Stop spreading lies. Palawakin mo yung pag-iisip mo, isipin mo ng mabuti kung ano yung gagawin mo. It's time for us to use our voice para mahimasmasan ka sa kung anong realidad ng buhay na meron tayo. Or baka
na-immune ka na may sarili ka nga palang buhay. Pero ikaw na, bahala ka na doon. Maybe it will be the last time na mag-i-speak up kami about you. And the next thing na lang is awareness na lang talaga for everybody para wala nang mahoyo na mga katulad namin. And iayon mo yung edad mo sa utak mo. So napakabigat ho na statement nito mga kahombre ko. So hanggang dito na lang. Maraming salamat Walborga at Andrea. Sana maging ayos kayo at patuloy ang pagyabong ng inyong karera. Okay? Even sa school, sa social media. Hopefully makita pa namin kayo ng mas matagal pa sa SOCMED. Kasi deserve niyan sa tingin ko. No? Kalimutan nyo na yung malagim na past nyo. It's okay. Na ipaliwanag nyo naman na ng ayos. So, yun. Hanggang dito na lang mga kahombre ko. One love, good fucking vibes. Strong Igorot at work!